ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Bali, medyo babalik tayo sa umpisa. Ano yung ibig kong sabihin, mga kapatid? Nipaliwanag natin doon sa ating introduction kung ano yung short na sa anong meron ng Quran. Pero hindi pa natin ipaliwanag kung bakit nga talaga tinatawag na Al-Quran. Saan ang galing ito? Anong ibig sabihin? Actually, marami talagang ibinigay ang pakahulugan ang mga sinauna. Pero isi-shortcut natin sa abot ng ating makakaya yung nakikita natin na hindi natin kailangan ay saka natin paliwanag sa ibang pagkakataon na. Kaya, unang-una yung word na salita, yung salitang banal na yung Quran, Al-Quran. Sabi nung ilan sa mga nagpaliwanag, sabi nila ito ay masdarum min qara'a yaqra'u bima'na tala. Sabi na ito, ang pinag-ugatan nito ay yung salitang qara'a, sabihin qara'a nagbasa, yaqra'u nagbabasa. Nang ibig sabihin ay sa wikang Arabic, tala. Yung qara'a saka yung tala ay ang ibig sabihin yung pagbibigkas, pagbabasa. Na ito ay sabi nila min babi itlaqil masdari wa iradati maf'ulihi. Na kung saan ito ay pagbibigay ng kahulugan o pangalan sa isang bagay na ang tinutukoy yung pangyari. Ang tinutukoy yung pinangyarihan ng pangyari. Ano ibig sabihin ng pinangyarihan ng pangyari? Ibig sabihin, ang tinutukoy, ang Quran ay tinawag na Quran dahil siya'y binabasa. Yung pagbabasa, sino ang binabasa? Yung Quran. Ibig sabihin, yung Quran na binabasa ay tinawag sa Quran na ibig sabihin, ang binabasa. Okay. Yun yung unang-unang paliwanag. Isa sa tinanong talaga kung gaano kayaman ng wikang Arabic eh. Pangalawang kahulugan, sabi niya, masdaru qara'a bimana jama'a. Ito ay pinag-ugatan na salitang qara'a, na ibig sabihin ng qara'a, inipon. Kanina, binasa, ngayon inipon. Fayaqulu min itlaqil masdar bima'na ismul fa'il. Nang ibig sabihin, ang tinutukoy ay nagmula dun sa kung saan galing yung salita, pero ang tinutukoy, yung nagsagawa. Kanina, yung ginawa mismo. Yung kanina, yung nagsagawa. Okay. Bakit? Kasi ang banal na Quran ay tinawag na, ay ibig sabihin, qari bimana jami'. Ibig sabihin, inipon. Ang Quran, ibig sabihin nun, pinag-ipunan o nag-ipon ng mga salita. Nag-ipon ng mga batas. Nag-ipon ng mga kwento. Allah Akbar. Kaya dalawa na ngayon na nakuha natin kahulugan ng Quran, nanggaling sa pagbabasa, pangalawa nanggaling sa pag-ipon o pagsasama-sama ng isang bagay. O pagsasama-sama sa isang bagay. Sabi ng mga scholar, wala mani min jama'il qawlain. Walang problema kung pagsamahin mo yung dalawa. Kasi pareho naman na nangyayari. Ibig sabihin ng pagbabasa, saka yung pag-ipon o pagtipon ng pagsama-sama ng salita sa isang aklat, ay pareho na doon. Binabasa,
yung bagay na iba't ibang katuruan na pinagsama-sama sa isang aklat. Kaya nandun yung dalawa. Ibig sabihin, nandun yung pagbabasa kasi kailangan talaga basahin natin. Yung binabasa natin, yun doon nagsama-sama, doon naipon ang lahat ng mga kwento na kapaki-pakinabang. Okay, ano yung kwento na kapaki-pakinabang meron sa banal na Quran? Yung kwento ng mga sinuunang mga tao, kwento ng mga sinuunang mga propeta, yung mga taga-sunod at saka yung mga pasaway na lumubag sa mga propeta, nandun lahat. Di ba? Nasa banal na Quran, yung lahat ng kailangan natin ng kwento sa mga sinuunang mga propeta at saka yung kanilang taga-sunod nila, saka yung mga sambayanan nila na hindi sumunod. Okay. Nandoon. At ganun din, nandoon din na sa banal na Quran ang batas, sistema, alituntunin. Okay? Batas, sistema, alituntunin. Okay, i-elaborate ko yung ano yung batas, sistema, alituntunin. Actually, yung batas at saka sistema at saka alituntunin, mga kapatid, nahati yun sa dalawa. Paniniwala at gawa. Kasi sa banal na Quran, andun yung akida, paninindigan, at the same time, nandun yung sharia, nandun yung batas. Ang akida, paninindigan, ang sharia ay batas. Sistema na sinusunod. Okay. Okay, yun yung kumbaga sa makatarungang batas. Makatarungang sistema. Kaya dahil doon sa dalawang kahulugan na nabanggit natin, ay ibig sabihin ng banal na Quran ay pwede mong sabihin, binibigas at pinagsama-sama doon sa binabasa na yun ang mga lahat ng mahalagang bagay. Hinati ng ibang mga scholar, sabi nila dalawa yung nilalaman ng Quran. Una-una, kwento ng mga sinauna na para mapupulutan mo ng aral. Pangalawa, yung sistema, yung alituntunin na pinautos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng dalawang bagay, dapat paniwalaan, at pangalawa, dapat isagawa. Magkaiba kasi yung paniniwala, at yung paniniwala, yung paninindigan eh. Diba? Ay mananiwala kung nag-iisa lang talagang dapat na sambahin. Okay. Paniniwala yun, faith. Naniniwala ko na dapat kong sundin ang tagapaglikha. Ano ang kasunod dun? Batas. Paano ako susunod? Yun ang batas. Paano ako susunod? Okay? Kaya yun yung mga kapatid? Mashallah, yun yung pinagsama doon sa niloob ng Quran na pangalawang kahulugan niya, sabi niya, majmu'un fi masahifi was sudur. Ang banal na Quran ay nandun ng lahat na naipon doon sa isang mushaf, isang aklat. At the same time, yung nilalaman ng mushaf ay naipon naman doon sa mga dibdib ng mga nakasawalo nito. At bukod tanging aklat na hindi nawawala dahil naisa sa ulo ng maraming tao. Ang tanong, meron bang aklat na naisa sa ulo ng maraming tao sa ngayon? Wala eh. Wala talaga. Pwede may sa ulo. Ayun ba, kung ako'y nag-aaral, naisa ulo ko yung 10 pahina, 20. Pagkatapos sa examination, makalimutan ko na eh. Samantalang ang banal na Quran, yung mga nakasawol ng banal na Quran, ay kasama na sa buhay nila ang banal na Quran. Kapag nagsasalita sila, habang sila na naginip, ang bibigasin nila ay banal na Quran. Allahu Akbar. Katulad ng mga nag-imam sa iba't ibang masjid sa mundo, lalo-lalo na sa Makkah at sa Madina. Yun na isaulado na banal na Quran na nandun na sa bibig nila, nilalabas lang nila. Sabihin, diretso lang nilalabas kasi saulado ng utak nila, saulado ng dila nila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meron bang ganong aklat, mga kapatid? Sa buong mundo sa ngayon? Wala. Quran lang eh. Kaya bukod sa naipon dun sa isang aklat na yun, na ilang pahina yun, nasa 604. 604 ba? Tama ba ako? O 604 pages. Ay nandun ng lahat ng kailangan natin. Balikan natin ang banggit natin sa unang episode. Sinabi na, al-mafarat na fil kitabi min shay. Wala kaming kinalitan sa nilalaman aklat na kahit anong bagay na kailangan na. Walang doon lahat. Okay.
Kaya, ibig sabihin ng banal na Quran, mga kapatid, katulad sinabi natin, ismu maf'ul sawa'un kana min al-qira'ati bima'na tilawa o min al-qira'ati bima'na al-jam'a. Ibig sabihin, ang kahulugan ng banal na Quran ay yung mismong pangyari. Sabihin, ano yung pangyari? Ang pangyari, una-una, binabasa ang Quran. At inutusan tayong basahin na kung kaya natin, araw-araw basahin natin. Kaso nga lang, nagreklamo si Prophet Muhammad nung buhay pa siya, nasa banal na Quran. Sabi niya, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ang aking sambayanan ay nilalaywan na nila banal na Quran. Ang ibig sabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon, nasa Quran yun Suratul Furqan. Darating ang panahon ng mga tao ay lalaywan na banal na Quran. Ito na yung panahon natin. Ilan ba sa atin ang nakakabasa ng Quran araw-araw? Kumbaga kasama sa routine ng kanilang buhay na magbabasa ng Quran araw-araw. Hindi na kailangan darating pang Ramadan para basahin ng Quran. Araw-araw. At yun ay gamot sa anumang sakit na nasa puso natin. Sabihin yung tinatawag na spiritually na sakit ay ang pinakagamot ang banal na Quran. Mashallah mga kapatid. Kaya, ibig sabihin, yun yung unang-unang kahulugan niya. Binabasa. Pangalawa, pinag-ipunan. Anong inipon? Naipon niyo yung lahat ng kailangan natin. Nandun sa banal na Quran. Lahat ng sistema kailangan natin, mga kwento na mapupulutan natin ng aral, ay nandiyan lahat sa banal na Quran. At siyempre, merong mahalaga doon sa paninindigan na meron sa banal na Quran. Yung ating paniwala sa kabilang buhay, mga kapatid, ay meron ding detalyadong paliwanag sa banal na Quran. Allah po, mga kapatid. Ngayon, kabilang sa mga kahulugan ng Quran, na itong natin mga kapatid, itong pinaliwanag natin, ay mababasa natin sa Suratul Qiyamah. Ang Suratul Qiyamah, mga kapatid, ay sura na ika-75 ng banal na Quran. Ano ang sinabi sa Suratul Qiyamah? Ma'adawad billahi minasyaitanir rajim. Na ito ang pinagmula ng mga pinaliwanag natin. Saan ang galing? Dito sa ayang ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Katunayan ay kami, sabi ng Allah, ang nag-ipon. Kami ang bumuo, inipon, kami ang nag-ipon at binuo ang banal na Quran sa katatayuan niya ngayon, yung kilalagyan niya ngayon. Wa Qur'ana, at kami ang magbibigkas nito. Ang ibig sabihin ay magbibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala, pipili ng mga makapangyarihan na katulad ng mga anghel para pagsama-samahin ng banal na Quran mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Alam natin ang banal na Quran, mga kapatid, ipinahayag sa loob ng 23 taon. Wa Qur'ana, at kami na rin na magbibigkas nito. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. At kapag binigkas namin, sino nagbigkas? Yung tusan ng Allah para bigkasin. Si Jibril alayhis salam. Pero galing sa Allah. Fattabi' Qur'ana. Sundin mo yung aming pagbibigkas. Tingnan mo, ginamit ng Allah yung plural. Kasi ibig sabihin, kasama si Jibril na nagbigkas ng Quran. Okay? Bukod sa binigkas ng Allah, binigkas ni Jibril alayhis salam. Allahu Akbar. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kapag binigkas namin, sundin mo yung binibigkas namin. Kaya nga, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat. Kaya kapag lumating si Jibril na nagpahayag ng banal na Quran bilang wahi, bilang revelasyon, siya nagmamadali. Nagmamadali na sundan si Jibril, baka makaligtaan niya, makalimutan niya. Sabi ng Allah, huwag kang matakot. Kasi itong banal na Quran, iipunin namin sa iyo. Saan? Una-una sa aklat na kung saan pinagsulatan.
Pangalawa, inipon dun sa mga nakasolo. Unang-unang nakasolo ng Quran, si Prophet Muhammad. Kasi ang unang-unang nakasolo ng Quran. Kaya inipon ng Allah, pinagsama-sama ng Allah SWT yung salita ng Allah dun sa puso ni Prophet Muhammad SAW para hindi nila makalimutan. Faida qara'nahu, kapag binigas namin, sabi ng Allah, ay sundin mo ang aming pagbibigkas. Ibig sabihin, kapag binigas ni Jibril na galing sa Allah yung utos para bigasin ni Jibril, ay sumunod ka. Fattabi' Qur'ana. Thumma inna alayna bayana. Pagkatapos sabi ng Allah, kami rin ang maglilinaw kung ano ang nilalaman, ano ang kahulugan ng banal na Quran. Mga kapatid, diyan lang muna kayo. Pagpatuloy po natin ang ating pagpapaliwanag. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Kaya mga kapatid, ang kahulugan na nabanggit natin, yung dalawa na yon, binibigkas at pinagsama sa isang aklat. Okay. Itong aklat na ito na binibigkas at pinagsama sa isang aklat na tinawag na banal na Quran, ito ang naging katawagan, Al-Quran, sa himalang salita ng Allah o malahimalang salita ng Allah, na kung saan ito'y pinahayag na sa kanyang huling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ganun pa rin. Katulad sinabi natin, ito ay tinawag na sa kahulugan na ang tinutukoy yung kung saan nangyari ang pangyayari. Allahu Akbar. Na kung saan yung aklat na yon ay, ibig sabihin, yun ay mu'ajiz. Ibig sabihin na mu'ajiz, himala. Paano naging himala? Actually, kung pakinggan natin ng paliwanag natin mula sa umpisa hanggang ngayon, puros himala ang pinag-usapan natin. Kasi hindi normal na mga pangyayari. Halimbawa, yung mga katangian ng Quran na walang katulad kundi yung Quran lang. Hindi yung pangkaraniwang pangyayari, mga kapatid. Kaya himala nga. Ibig sabihin ng himala, yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Allahu Akbar. Subalit, mayroon sa mga scholar ng Islam na naging sapat na sa kanila yung pangalawang kahulugan.
Pangalawang kahulugan, ibig sabihin yung pag-ipon ng mga bagay-bagay sa isang bagay. Pinagsama-sama sa isang bagay. Pinagsama-sama ang Quran sa isang aklat. Na yun ang Quran. Kaya para bagang ibang mga nagpapaliwanag, sapat na sa kanila yun na ibig sabihin ng Quran dahil pinagsama-sama yung mga salita, pinagsama-sama yung mga kahulugan ng mga pakahulugan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang batas sa isang aklat. Ito nga ay Quran. Allahu Akbar. Na pinagsama-sama ang mga kabanata nito. Meron siyang 114 sa isang aklat. Pinagsama-sama ang bersikulo nito. Pinagsama-sama ang mga totoong kwento na nilalaman nito. At ang makatarungang batas, sistema na nilalaman nito. Allahu Akbar. Yun ang ilan sa mga scholar na Islam na kumbaga sapat na sa kanila yon. Yung pagsama-sama na yon, sa bagay, totoo naman talaga. Kaso nga lang, pinag-utos pa rin ng Islam na basahin ng banal na Quran. Dahil dun sa gantimpala na napakalaking gantimpala sa pagbigkas nito. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, doon sa ganung pakahulugan na yung pangalawa, ay mababasa natin sa isang aklat na ang kanyang pangalan, An-Nihaya fi Gharib al-Athar. Ang pinagtapusan o katapusan ng mga Gharibul Athar, mga hindi pangkaraniwang katuruan. Hindi pangkaraniwan. Siyempre kasi mga kapatid, kung hindi mo pag-aralan, makita mo, lahat ng katuruan sa Islam, hindi siya pangkaraniwan. Kapag hindi mo pa alam. Ibig sabihin, na yung kahulugan ng Quran na pinagsamang mga bagay-bagay sa isang bagay, okay? Na kung saan, ibig sabihin, kapag sinabi mo na binasa ko, ibig sabihin nun, pinagsama-sama ko. Wasumi al-Quranu Qur'ana li'annahu jama' al-qisas. At tinawag doon ng Quran na Quran dahil pinagsama-samang mga kwento. Wal amr wan nahi. Pinagsama-samang kautusan at mga pagbabawal. Wal wa'd wal wa'id. Pinagsama-samang pangako at babala. Pangako ng Allah doon sa mga sumusunod at babala doon sa mga hindi sumusunod. Wal ayat was suwar. Pinagsama-samang mga bersikulo at mga kabanata. Ba'duha ila ba'd. Pinagsama-sama ang mga ito. Allahu Akbar. Wa huwa masdarun kal ghufrani wal kufran. Na ito ay sa wikang Arabic ay masdar, ibig sabihin masdar pinag-ugatan ng salita. Wa qad yutlaqu ala salah. Allahu Akbar. Hindi rin po pala ibang kahulugan ng Quran mga kapatid. Tinatawag din na salah. Panalangin o pagsamba. Lianna fiha qira'a, dahil nandoon sa banal na Quran yung binibikas sa pagsasala. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ang buong banal na Quran kasi mula sa umpisa hanggang sa katapusan ay binibigkas sa pagsasala. Ibig sabihin, tuwing magsasala ka, magbibigkas ka ng mga kabanata ng banal na Quran, mag-umpisa sa Fatiha na sa banal na Quran, pagkatapos may isusunod mo sa Fatiha ay manggagaling pa rin sa banal na Quran. Kaya buong Quran ay binibigas para sa pagdarasal. Kaysa rin sa kahulugan ng Quran ay pagdarasal. At totoo naman talaga mga kapatid. Kaya sabi nga dito, tasmiyatu syai'i bi ba'dih. Sabihin, pinangalanan isang bagay dun sa kabahagi niya. Sabihin, isa sa mga ginagawa na dapat na gawin sa banal na Quran ay binibigkas sa pagdarasal o pagsasala. Allahu Akbar. At minsan,
Sa yung pagbibigas ng pangalan ng Quran ay tinatanggal yung hamza. Kaya imbis na Quran, Quran. Pwede rin yun. Ha? Quran. Ngayon, yun yung paliwanag sa aklat na Nihaya fi Gharib al-Athar. Kalimutan ko ang author. Ngayon, sa Mu'jamul Wasit, Mu'jamul Wasit. Ang Mu'jamul Wasit, mga kapatid, ay isang uri ng malaking encyclopediang dictionary. Encyclopediang dictionary, malawakan na dictionary sa pero para encyclopedia ang dating. Ang mga author nito ay mga scholar ng Arabic sa Egypt, sa Azhar University. Allah Akbar, sa Cairo, sa Egypt. O sa iba't ibang universidad ng Egypt. Merong mga scholar sa wikang Arabic. Tingnan niyo mga kapatid kung paano inalagaan ng banal na Quran, pati yung salita ng banal na Quran ay inalagaan sa pamamagitan ng mga taong pinagsikapan na pag-aralan ang wikang Arabic mula sa kalawakan nito at kailaliman nito. Allahu Akbar. Kaya ang Mu'jamul Wasit, na ang author dito, una-una si Al-Ustad Ahmad Hasan Az-Zayyat. Al-Ustad Ahmad Hasan Az-Zayyat, siya ang author ng Mu'jamul Wasit. Pangalawa, si Ibrahim Mustafa. Pangatlo, si Al-Ustad, puros mga asatid at puros mga scholar to, mga professor ng wikang Arabic. Pangatlo, si Al-Ustad Hamid Abdul Qadir. At pang-apat, si Al-Ustad Muhammad Ali An-Najjar. Sila yung kilala na author nung aklat na ito. Mala-encyclopedia na ang tawag nito, dictionary. Kaya dito sa kanilang aklat na Mu'jamul Wasit, sabi nila, qira'atan wa Qur'anan wa shay'u Qur'an wa Qur'anan. Jama'ahu wa dhamma ba'dahu ila ba'd. Baga, dito sa aklat na ito, sa Mu'jamul Wasit, sumang-ayon sila dun sa, yung katulad sinabi natin mga kapatid, na maraming mga scholar na mas lamang yung kanilang pagbigay ng pakahulugan dun sa pagtitipon-tipon o pagpasa, ano tawag nito? Paglikom. Paglikom. Okay, yun ang pinakamagandang Tagalog niya. Paglikom ng mga bagay-bagay na katulad ng mga kwento, katulad ng batas, alituntunin sa isang aklat. Ito nga ang Quran. Tinawag na Quran. Kaya ibig sabihin nun, ayon sa Mu'jamul Wasit, na ito ay ang tagagawa nito nung early 90s ay mga profesor ng wikang Arabic na kilala yung apat na yun ang kanilang piniling kahulugan. Ang piniling kahulugan ng Quran yung pinaglikuman. Okay. Pinaglikuman, pinagsama ang doon sa aklat na yun, tinawag na Quran, yun ang kanyang kahulugan, ay naipon doon ang lahat ng mahalagang kwento sa mga sinaunang mga tao at naipon doon ang batas na alituntunin na mula sa Allah na makatarungang batas ay nandun sa banal na Quran. Baga kung katulad sinabi natin mga kapatid, kung hatiin natin ang Quran ng dalawa, pwedeng dalawa lang. Pero kung dagdagan natin, pwede natin dagdagan. Okay? Na nandun yung kwento, nandun yung batas, at nandun yung akida. Akida, paniniwala. Paninindigan, kasama sa pinakapangunahin sa lahat ng paniniwala ay paniniwala sa kaysahan ng Allah at paniniwala sa kabilang buhay. Nandun sa aklat na yaon na tinatawag na Quran. Yun ang sinabi sa Mu'jam al-Wasit. Sinabi naman sa isang aklat na tinatawag na Tajul Arus. Sa Tajul Arus, na kung saan pinaka-author nito si Muhammad Murtada Az-Zubaydi. Sabi niya, doon pa rin siya sang-ayon doon pa rin sang-ayon si Murtada. Sabi niya, qara'a ash-shay'a jama'ahu wa dhammahu. Sabihin ng qara'a ash-shay', sabihin, ginawa niya yung qira'a sa isang bagay, sabihin nung pinagsama-sama niya. Dhamma ba'dahu ila ba'd.
Wa qara'tu syai'a Qur'anan jama'atuhu wa damamtu ba'dahu ila ba'd. Sabihin, qara'tu syai', ginawa ko ang qira'a sa isang bagay, ibig sabihin, pinagsama-sama ko ang bawat isa. Wa minhu qawluhum, ma qara'at hadhihi naqatu sallan qat. Isa sa mga wikang Arabic na malalim na Arabic, sabi nila, itong kamilyo na ito ay kailanman ay hindi nagkaroon ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Sabihin, hindi nakapasok ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi nagkaroon ng anak. Allahu Akbar. وقال أبو إسحاق الزجاج في تفسيره سمي كلام الله تعالى الذي أنزله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا. Sabi naman ni Abu Ishaq al-Zajjaj, sabi niya, pinangalanan ang aklat na ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang huling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitab. Kitab, aklat. Wa Qur'anan, at pinangalanan din ng Qur'an, at pinangalanan din ng Furqan. Ibig sabihin ng Furqan. Li'annahu yajma'u as-sura fayadummuha. Dahil nandito sabi niya ang iba't ibang sura na pinagsama-sama yung 140 na sura. Siyempre, yung ibig sabihin ng Furqan. Furqan ay nagpapahiwalay sa tama at sa mali, katotohanan at sa kasinungalingan, kagandahan at kabutihan, utos at saka pinagbabawal. Yun ang ano, at binalikan niya yung aya sa banal na Quran na inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Sabihin, kami, sabi ng Allah, ang maglikom ng nilalaman ng Quran na ito at kami lang mabibigas na ito. Innahu jam'a as-suwar ay jam'ahu wa qira'atahu. Sabihin, pinagsama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at bibigasin sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida qara'nahu fattabi' Qur'ana, at kapag binigkas namin, sabi ng Allah, o binigkas ayon sa aming kautusan, ay sundin mo ang pagbibigkas nito. Naipaliwanag natin mga kapatid, sabi ni Abdullah ibn Abbas, faida bayyannahu laka bil qira'ati fa'amal bima bayyanna. Ibig sabihin, kapag naipaliwanag namin sa iyo, ay sundin mo ang anuman ng pinaliwanag namin sa iyo dito sa aklat na ito. Allahu Akbar mga kapatid. Kaya sabihin, yun ang pinaka-basihan ng nagbibigay ng ganitong pakahulugan ay yung versikulo nito ng Suratul Qiyamah, Surah 75 ng banal na Quran, na binigyan nila ng kahulugan ang mga bagay na ito ayon sa kanilang pagkakaintindi sa bersikulo na ito ng banal na Quran. Maraming pong salamat mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.